Yes, good morning sa inyo, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayon po ay makakasama natin si Miss Glyza Escolar na weather forecaster na Pag-asa. Good morning, Miss Escolar. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV at good morning, boss. Miss Escolar, ano po bang inaasahan ng ating mga kababayan na lagay ng panahon para sa araw nito ng Miyerkules? Saan-saan po makakaranas ng medyo maulang panahon sa mga susunod na mga oras? Para po sa magiging lagay ng panahon sa loob ng 24 oras, asahan po dito sa Cagayan Valley, dito sa Quezon Province at Aurora Province, kasama po dyan ang Bicol Region, Eastern Visayas at yung Caraga Region na makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala dito naman po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ang natitira pong bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, ay asahan naman na magiging maaliwalas ang panahon maliban sa mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa, kasama po dyan ang Visayas, kung saan lubhang naapektuhan ng Bagyong Yolanda, ay asahan po na magiging maaliwalas din po ang panahon maliban po sa mga localized thunderstorms tuwing hapon naman o sa gabi. Miss Escolar, napansin ko po dito sa inyong forecast na nalabas kayo na alas 5 ng umaga. Nabanggit po dito na yung tail end of a cold front ay nakakaapekto sa northern at sa central Luzon. So ngayon po, ano ba ang dahilan? Bakit po meron din mga light to moderate rain showers and thunderstorms sa bahagi po ng eastern Visayas at pati na rin po sa may Caraga? Dito po sa may eastern Visayas at Caraga Region, ay enhancement po yan ng easterlies o yung hanging nanggagaling po sa dagat Pasifiko. Okay, yan po, nabigyan nyo na po ni Miss Glyza Escolar na kung ano po yung dahilan ng mga pag-ulan na maaari ninyong maranasan sa mga susunod na mga oras, lalong-lalo na nga po dito sa Silangang Kabisayan at maging sa Caraga Region. Kaya po kayo po ay iba yung paghahanda at pag-monitor ang dapat gawin. Miss Escolar, meron na po ba tayong monitor na panibagong sama ng panahon na posible pong pumasok o makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw? Magandang balita para sa ating mga kababayan. Although may mga pag-ulan tayo dito po sa ilang bahagi ng bansa, ay asahan naman po na wala po tayong inaasahang low pressure area sa loob ng 3 araw dahil wala pong namomonitor sa ating mga satellite images at wala rin pong nasa-simulate ang ating mga forecasting tools at forecasting models na maaring pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 3 araw. Okay, magandang balita yan para sa ating lahat dahil tayo ay unti-unti nga bumabangon mula dito sa talagang malaking pinsala na naibigay nitong Bagyong Yolanda na dumaan dito sa ating bansa nitong mga nakalipas na linggo. Ms. Escolar, bukod dito sa tail end of a cold front, meron pa rin tayong presence ng northeast monsoon o yung hanging amihan. So ito nga yung dahilan ng paglaki ng mga alon sa ilang baybayin ng ating bansa. So para sa ating mga kababayan, saan-saan ba nakataas itong gale warning na ito? At ano ba yung dapat nilang asahan kapag naitaas sa kanilang lugar ang babalang ito? Dahil sa malakas pa rin pong hanging amihan, ay meron po tayong nakataas na gale warning dito po sa seaboards ng Northern Luzon at sa seaboards naman po ng Central Luzon, kasama po ang seaboards ng Southern Luzon at dito po sa Visayas. Yung eastern seaboards po ng Southern Luzon ay namely yung seaboards po ng Quezon Province at seaboards po ng Bicol Region. Samantala ang seaboards naman po ng Eastern Visayas ay yung mga Samar Leyte provinces o yung karagatang nakapalibot sa Samar at Leyte at yung buong seaboards po ng Northern at Central Luzon. Kaya yung ating mga kababayang pumapalaot sa mga bahaging yan ng karagatan po natin, kung pwede po wag po muna silang maglayag dahil mapanganib pa rin po ang pagpapalaot at matataas pa rin po ang mga alon magpasa hanggang ngayon. Okay, sa kasalukuyan po ay umiiral nga itong tail end of a cold front o yung tinatawag din natin na buntot ng cold front. Ngayon po naman ay may mga pagkakataon din na napapansin natin na meron din tayong wind convergence. So ito rin po ay pagsasalubong din ng dalawang hangin. So ano po ba yung main difference ng dalawang weather system na ito? Ano pong pinagkaiba ng tail end of a cold front dito sa wind convergence? Actually, didiscuss ko po muna yung sa wind convergence. Wind convergence po ay simple, ito po yung general term para sa pagsasalubong ng dalawang magkaibang hangin. Whereas po yung tail end of a cold front, gaya po ng nakikita natin dito sa graphics, pagsasalubong din po yan ng dalawang magkaibang hangin. Ito po yung northeast monsoon at yung hangin na easterlies na galing pong dagat Pasipiko. Ngunit may temperature difference po din ito na usually po ay nasa 2 degrees Celsius. At ito rin po, dito po sa Pilipinas, ito po yung boundary ng air mass na
continental polar at yung maritime tropical. Ibig sabihin po yung continental polar, continent, ibig sabihin malamig na lugar at medyo dry po yung hangin. At yung dito naman po sa tinatawag nating maritime tropical, tropical from the word tropics and then maritime from the yung ibig sabihin po galing dagat. Ang air mass naman po niyan ay warm and moist. Ayan po, so naintindihan po natin na malaki po ang pagkakaiba nila in terms of temperature. So ayan po, maraming salamat po Miss Glyza Escolar sa ibalahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang ba mga reminders para sa ating mga manonood? Para po sa ating mga kababayan, lalo na po sa Eastern Visayas o yung Samar at Leyte provinces, dahil po inaasahan po nating may mga pag-ulan po ngayong araw, ay magdala po ng pananggalang sa ulan at maging alerto po pa rin po sa mga flash floods at landslide dahil alam naman po natin na medyo hindi pa po ganon kalaki yung capacity nito para yung landmass o yung area po natin ay kayang sumipsipa ng tubig ulan. At yung ating mga kababayan naman na maliwalas ang panahon ay magdali pa rin naman po ng pananggalang sa ulan dahil inaasahan pa rin natin na sa bandang hapon o gabi ay may tsansa pa rin po ng mga pag-ulan. Muli po natunghayan po natin si Miss Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, ang Morla Rosa. Balik muna sa inyo, JC.